wonders through a still small voice inside. Just keep listening and learning and continue on your journey, following the one who is the way. Oh, he's the only road you need to take, wherever you are, wherever you're going. God is right there beside you, singing and knowing. Wherever you go, he already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find he's never too far from wherever you are. Wherever you go, he already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find he's never too far from wherever you are. Tayo po muli ay dumako sa panalangin. Mapagpalang Diyos naming Ama, muli sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa gabing ito. Amin pong hiningi muli ang kalakasan sa amin pong pananampalataya sa pamagitan ng ipong mga salita na amin pong mapapakinggan sa gabing ito. Pagpalain po ang bawat programa, gawain sa gabing ito, at maging bawat isa, Panginoon, na siyang mayroong mahalagang tungkulin. At sa gayon, Panginoon, ay hindi lamang ang mga makikinig ang siyang mabiyayaan ito. Unang-una, Panginoon, Ikaw. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, kasalanan, at ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, at tanggapin at ilagak ang iyong mga salita na siyang aming patnubay, kalakasan sa aming pong pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Ikaw po ang manguna mula sa pag-aawitan at gayon din, Panginoon, sa aming mensahe na mapapakinggan sa gabing ito. Dalayan po namin ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Aming mga kapatiran patungo dito, ingat at gabayan, makasama po namin sa aming pong gawain sa gabing ito. Lahat pong ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Yun, welcome po sa ating pananambahan ngayong Wednesday. Inanyayahan ko po ang lahat na tayo magstayo. Tayo po sumamba sa pag-aawitan, I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the words delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what he saith, do what he willeth, he is the living way. I will hasten to him, hasten so glad and free.
highest, I will come to thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Amen. Isa pang awitin as we gather. As the deer, sorry. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I want you more than any other, and you are my everything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Tayo naman po ay magkamustahan sa bawat isa at magkamayan, at ang pawitin, Do Right! Right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you right, so seek the right in everything you do. Do right till the stars fall, do right till the last call, do right when there's no one else to stand.
never known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right, do right, till the stars fall. Do right, till the last call. Do right, one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right, though it's never known. Do right, since you love the Lord. Do right, do right. Maaari na po kayong magsubong lahat. Tayo naman po ngayon ay dadakos para sa mga paalala ng mga announcements or mga activities na gagawin natin sa mga susunod na araw. Paalala po sa bawat isa, Daily Bible Blessings. Ito po ay every morning from Monday to Saturday. Ito po ay pinopost sa ating members group chat, Facebook page at sa YouTube channel. At ngayon din po, kagaya ng ginaganap natin ngayon, midweek service and prayer meeting every 7 p.m. naman po ito ng Wednesday. So Sunday worship service starts at 9 a.m. So sa Sunday po ang ating tema ay ang pagtugon sa pagtawag ni Kristo, na ito'y matatagpuan sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 20. At muli pong paalala para sa ating mga choir members, tayo po ay may practice every Sunday from 1 p.m. to 2 p.m. dito sa ating church auditorium. Then Adult Sunday School din, ng 3 p.m. naman sa Begonia Room. Go Cubao! Ang weekly activities po nila ay ginaganap every Wednesday to Saturday ang kanilang Bible study. Ganyan din po ang tract distribution naman every Saturday. At meron din pong BKBC every Saturday din. At every last Sunday of every month po, tayo po ay nagbibigay ng ating special mission gift giving sa paghahanda sa ating year-end activity. Ganyan din po ang ating Lord's Supper. So yun po yung mga announcements of activities para sa atin. At muli ko pong inaanyayahan ng bawat isa. Tayo po yung magsitayo muli. Gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. Because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
is thy faithfulness. Amen. Tunay nga po na ang kadakilaan ng Panginoon ay talagang umaapaw-apaw para sa atin. Kaya po, maaari na pong magsuupo tayong lahat. At sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, atin pong tatawagin ang ating tagapagsalita ngayong gabi, Deacon Conrad Castillo. Okay, thank you po. At magandang gabi sa bawat isa sa atin. Maging sa kanila pong mga tahanan na nanonood, nakikinig ng ating pong midweek service. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat, pananaw tungkol sa kadakilaan. Ayan, no? Kasi iba yung makikita natin kung ano yung pagkakaiba ng mga pananaw ng mundo at ng mga sumusunod sa Panginoon. Okay, at akin po kayong anyayahan na magsitayong lahat. Atin pong babasahin ang ilang talata dito po sa Matthew chapter 20, 25 to 29. At salitan po natin itong babasahin. Ako po sa 25, kayo sa 26, at sa 29 po, sabay-sabay natin itong basahin. Sabi po dyan, Matthew chapter 20, verse 25, dadapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalaman ninyo na mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila. At ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. 26. 27. At sino ang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. 28. 29 po, sabay-sabay tayo. At nang sila ay magsialis sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao. Okay, tayo po ay ang isipong lahat. Bago tayo simula, pe-pray lang po ako, no? Aming Amang Banal, muli pangunahan kami sa gabing ito. Ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan at amin pong makita ang aming pong pangangailangang espiritual na siyang aming pong pangangailangan. Dalayan po namin ang pagkilos ng banal na espiritu sa aming kalagitnaan. Halo na sa iyong lingkod, Panginoon, na ikaw ang magbigay sa akin ng unawa at maging sa akin pong pagbigkas ng aking mga labi, maging biyaya, pagpapala ito sa bawat isa. Lahat po ito ay aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan po yung ating paksa, no? Sa gabing ito, pananaw tungkol sa kadakilaan. At sa ating pong mundo ay merong mga kinikilalang mga personalidad sa larangan ng musika na may kapansanan, isa na po dito napag-aralan na marahil natin po na pakinggan, si Ludwig van Beethoven, Siya po ay isang German composer and pianist. Siya po ay nagkaroon ng kapansanan sa pandinig. At nung siya po ay 28 years old, ay unti-unti pong nawawala yung kanyang pandinig. Hanggang sa dumating ang edad na 44 years, ay totally deaf po siya. Totally na nabingi. Ngunit siya po ay kinikilala, Isa na po siya the greatest composer who ever lived.
sa kabila ng kanyang kapansanan, kinilala siya. At halos ang buhay lang po niya ay umabot ng 56 years. 56, biro niyo yan, Pero siya ay naging dakila sa larangan ng musika sa kabila ng kanyang kapansanan. Kasi malakas siyang mag-inom, alak. Kaya magkaroon siya ng liver disease, kung tawagin ay viral hepatitis, gawa ng alcohol. At isa pa po, ay ito, kilalang-kilala din natin to kasi yung mga kinompose niyang mga awitin, nasa ating mga Baptist hymnal, si Fanny Crosby. At siya po ay ipinanganak noong March 24, 1828, at siya ay namatay February 12, 1915. At siya po naman ay nabulag. Noong pa lang siya, 6 weeks, 6 na araw pa lang siya, nagkaroon po siya ng eye infection. At dahil doon sa inilagay sa mata niya na gamot, ay lalo siyang nabulag. At kung babasahin natin yung kanyang istorya, talagang masakit sa kanya. Biro niyo, isang bulag, Pero siya ay ginamit ng Panginoon. Sapagkat meron siyang mga gawain Isa na po rito yung isa po siyang American worker, US poet, at sumulat po siya ng mga popular song at isa siya yung composer. At yung kinaawit natin yung mga kilalang awitin sa hymnal, yung To God be the glory, yan po To God be the glory, all the way my Savior leads me, tsaka blessed assurance. Siya po yung may likha niyan. Biro niya, isang bulag, ngunit naging biyaya. At marami po siyang mga naisulat na song na nasa ating pong Baptist hymnal. Kaya kita nyo, na masasabi ko na sabi nga ay hindi kinakailangan na tayo ay maging dakila para maitanyag, maitaas ang ating sarili, ang ating buhay. Pero kakaiba po ang pananaw. Wrong way to greatness. Mali, ibig sabihin, mali yung pananaw ng mundo. Kasi ang nais ng Diyos, unang-una sa lahat, ay siya ay to glorify sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kaya tayo, kumpleto tayo, di ba, ng pangangatawan, ibinigay ng Panginoon yan. At hindi lang yan ang ibinigay sa atin ng Panginoon, meron tayong mga kanya-kanyang mga talento. Dapat, ika nga yan ay ginagamit natin para sa kapurihan ng Panginoon. Pero sa time na yon, hindi po maunawaan ng mga alagad Yung mga ipinahayag niya, yung sinasabi niya, hindi maunawaan ng kanyang mga alagad. Lalo na doon sa reward. Akala na, katulad din dito. At yan po sa verse Matthew 20, verse 25-26, sabi nga dyan ay dadapwat, sabi rito, pinalapit na Jesus sa kanya at sinabi, nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Kaya ito'y dala-dala, yung takbo ng ika nga ng greatness na yon hanggang sa panahon natin. Kita nyo maging sa pinakamababang katungkulan sa ating pong lipunan, sa barangay, talagang pinagsisikapan na sila ay makaupo. Kasi iba yung pananaw nila. Iba yung pananaw na nais ng Panginoon sa atin. At sa 26, sabi nga, sa inyo, sabi rito, hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Kabaligtaran po, di ba? Yung mga pinuno, sila yung
pinaglilingkuran. Pero hindi pa na ganun. Dapat, yung mga leader na yan, sila ang maglilingkod. Makikita lang natin yung mga leader kapag oras ng botohan, bago maghalalan. Pero pagkatapos niyan, nasaan na sila? Hindi ka nakilala. Di po ba? Ganyan po ang takbo ng mundo Bakit? Kasi po, unang-una nga, ano ba yung pinahalagahan ng mundo? What the world most value? Ano yung pinapahalagahan? Unang-una nga yung physical. Physical attractiveness. Kailangan pogi, maganda ka para ikaw ay maging masaya. Ayan, di ba? Tingnan natin yung verse dyan. Ano sabi dyan? Sa Psalm 139, verse 14. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kita nyo, bihira yung magkakapareho. Kahit na maging sa kambal, di po ba? Maging yung kanilang tamar. Di ba? Magkakaiba. Maging sa atin po. Tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos, meron tayong mga katangian. At meron din tayong mga depekto, di po ba? Lahat tayo Meron depekto tayo. Kaya wag natin tingnan o hanapin sa iba yung wala sa atin. Ipagpasalamat natin kung ano yung meron tayo. At gagamitin tayo ng Panginoon. Tandaan nyo. Ang tingnan natin ang Panginoon. Yung kanyang mga salita. Ito yung patnubay natin, pamantayan sa ating buhay. Kasi pag maganda ka, siyempre, di ba? Malaking, kalamangan mo sa marami. Ngunit, merong mga survey tungkol dun sa mga magaganda, tungkol sa mga pogi, ay naroon pala yung kalungkutan. Nandun din po yung kalungkutan sa kanila. Halimbawa, si Elvis Presley, di po ba? Kilala natin yan, Artista, singer. Alam mo niya, pag pupunta sa isang mall, sarado yung mall. Walang ibang tao. Siya lang at saka yung mga kasama niya. Kaya walang di ba? Wala kaligayahan. Wala kang makikitang iba, kundi ikaw lang. Kaya tayo, magpasalamat tayo, sa kabila ng ating kalagayan, ay ipagpasalamat natin yan. At gawin natin yung ating bahagi. Kasi lang yan panglabas lang yan sabi nga ay, kita nyo yung psalmist, nagpapasalamat siya. Sapagkat nilalang, sabi niya, kakilakilabot, kagilagilalas ang iyong gawa. Kaya magpasalamat tayo. At naging isang tao tayo Yung isang number 1 dun Kasi kung naging hayop tayo, di ba? Kakaiba. Marunong tayong kumilala, umalam ng kalooban ng Diyos. At magagawa natin magpuri, magpasalamat. At pangalawa po, yung physical, pangalawa, at dito po nga pala sa 1 Samuel, ito po yung sabi ng Panginoon, ng pipili siya ng kapalit ni Haring Saul, At nakita po rin Samuel dito, yung mga kapatid ni David, At sa verse 7, sabi niya diyan, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka. Ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kaya ito yung natin, pagandahin natin yung laman ng ating puso. Kasi kapag maganda ang ating puso, magre-reflect yan sa ating buhay. Magre-reflect po yan.
At tandaan natin, ito po ay isang kasinungalingan ni Satan eh. No, Satan lies. Kasi siya ang Diyos ng sanlibutan. Kaya lahat, ika nga ng sistema ng mundo, maging sa relihiyon, nandyan ang kaaway. Nakita nyo, maging saan man tayo, nandyan ang mga corruption sa gobyerno, may mga pinag-aralan yan, di po ba? Pero, kita nyo, ano ang kanilang inuuna? Yung bulsa, di po ba? Mas pasalamat tayo at merong Word of God. Meron tayong gabay sa ating buhay, sa amang aspeto ng ating pong pamumuhay. Pangalawa, intelligence, katalinuhan. Kailangan maging smart ka, magaling, maabilidad, matalino. Ito rin ay isang kasinungalingan ng dyablo. Ano sabi sa 1 Corinthians 1:26-27? Sabi diyan, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, sabi nito, no? Mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Yun yung isang bagay na, no? Hindi ba natin na iisip yun? Sabi nga niya, naalala ko si Ma'am Cecil nung araw bakit ako pa? Ano? Bakit ako pa? Ano? Ang tinawag ng Panginoon. Kaya, magpasalamat tayo Tayo ika nga ay hinango ng Diyos doon sa burak ng kasalanan. Nilinis niya tayo upang maging isang magandang patotoo sa mga tao. Kaya nga dapat tayo, sabi nga, di ba, ni Christ, tayo ay magliwanag. Maglasang asin. Saan man tayo naroon, ay magiging biyaya po ang ating buhay. Sa pagitan ng pagsunod, mula sa salita ng Panginoon. Intelligence, kailangan smart ka. Verse 27 sabi, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Kaya pasalamat tayo kung ano tayo, kung ano man yung kalagayan natin. Ang mahalaga, yung tayo ika nga ay nakakaunawa, nagagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Oo, no? Na mainggit tayo sa sanlibutan Mainggit tayo lalo na yung mga kinikilala, di po ba? Sa lipunan, may mga malalaking mga negosyo, mga kilalang mga politician, mayayaman, mga artista, di po ba? Pero, kung hindi naman sila nakakilala sa Panginoon, dito lang yun. Dito lang po yun. Yung kanilang mga tinipon na yan. Hindi nila madadala yan sa kabilang buhay. Sabi nga ay, dumating tayo, sabi ni Job, na wala tayong dala Babalik tayo sa kanya na wala ring dala. Ang dapat natin ikangang gawin, magtipo ng kayamanan sa langit. Ang kayamanan sa langit. Na isang araw makikita natin yun kung ano ba yung mga inilagak natin doon sa taas. Yun po yung isang magandang pag-isipan natin. Ano ba yung magagawa ko para sa paglago? Paglago ng aking mga kapatiran. At gayon din sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa maraming kaluluwa. Yan po yung isang kayamanan. Sabi nga na hindi mananakaw. Hindi po mananakaw yan. At doon yan sa kabilang buhay nakalagak. At makikita natin isang araw yan kung ano ba yun. Kaya, sige lang. Alam ko, dinadanas natin ang mga kapaitan sa buhay,
Di po ba? Mga problema, mga suffering. Ay, yan po ay isang bahagi lang ng ating buhay. Bilang mga manampalataya. Dadaan talaga tayo dyan eh. Sa linya na yan ng buhay. Kasi, sinusundan natin si Kristo. Yun po yung kanyang pinagdaanan. Yun po yung kailangan natin, Yun po ay isang kasinungalingan ng diablo. Pangatlo, money. Wealth. Kung gusto mo daw maging maligaya at mga mahalaga sa buhay, ano sabi ng 1 Timothy 6:10? Sabi diyan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, sabi diyan, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na sa pagnanasa ng iba ay sinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kita nyo, kalumbayan. Maraming kalumbayan. Kasi yun yung kanilang dinidiyos na. Yun yung kanilang ikang ginagamit sa kanilang buhay. Hindi na nila ikang pinahalagahan ang Diyos. Katulad nung yung mayaman na naalala niyo yung pool na umani ng marami. Ano sabi niya? Saan ko dadalihin ang aking mga ani? Hindi man lang niya naisip doon kung maging yung kanyang mga kasambahay eh. Lalo na ang Diyos. Puro ako eh. Ako sa akin. Puro ganun eh. Di po ba? Kaya nga, ang sabi ng tao na yun, kakain na lang ako, sasaya. Ano sabi ng Panginoon? Isa kang hangal. Sapagkat sa gabing ito ay kukunin ang iyong buhay. Saan mapupunta? Ang iyong mga pinaghirapan. Ganyan din yung kaisipan ni Basahin niyo yung tungkol kay Solomon sa Ecclesiastes. Kasi sa buhay niya, napakarami siyang na isagawa sa kanyang bayan. Ang dami. Napakarami. Kaya yung isipan niya, kung kaya ako'y mawala at yung papalit sa akin, ganito rin kaya. At nakita naman natin, nung nawala si Solomon, nahati ang kingdom ng Israel. Kahit na meron siyang talino, di po ba? Nag-dive din siya sa kasalanan. Kasi yun yung pamantayan niya yung talino niya husay niya Hindi niya inisip ang pagsunod sa Diyos. Tayo, umangat man tayo, Kasi hindi masamang, tandaan natin, hindi masama ang pera o kayamanan. Dapat ilagay natin to sa wasto. Hindi katulad nito, puro alam ko na ang gagawin ko, ganito. At ganyan din yung isang mayaman na lumapit sa kanya, di ba? Binata rin na Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yung taong yun, mayaman pala. Napakayaman pala. Sabi, alam ba ang mga kautusan? Yung sinabi lang ni Kristo, yung mga relasyon ng tao sa kapwa, hindi pa yung relasyon ng tao sa Diyos Yung wag kang magnanakaw, wag kang papatay, wag kang mangangalunya. Ano sabi nung mayaman? Nagawa ko na yan mula nung ako ay bata pa. Ganon, sabi ng Panginoon. O sige, umuwi ka sa inyo. Ibenta mo lahat ang iyong kayamanan at ipamigay mo sa mga mahihirap. Bumalik ka at sumunod sa akin. Ngunit ano yung nangyari doon sa tao na yon? Napayuko siya, napatalikod siya, sapagkat siya ay napakayaman. Hindi niya kayang bitawan. Yung pala yung pinaka-Diyos niya. Kita nyo?
Hindi masama ang kayamanan. Basta ika nga, ilagay lang natin sa lugar. Kasi sa Old Testament, sila Abraham, mayayaman yan eh. Di po ba? Yung kanyang angkan. Sila Isaac, Jacob, mayayaman sila eh. Si Job, ilagay po natin lang sa maayos. Pero wag natin ikang ang gagawing Diyos. Wag tayong magpaalipin doon sa kayamanan. Sabi diyan verse 17, sabi, ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Nakakatuwa, di ba, sa ating buhay, yung pang-araw-araw ba nating mga pangangailangan, na bagamat kung minsan, kinakapos tayo, ngunit, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Bagkus, timing. Timing ang pagdating ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang, paminsan talagang, ang gusto natin, kagyat eh. Kung ano yung sinabi natin, nandiyan na dapat eh. Hindi naman ganun kaagad, Merong mga pangyayari, na ganun, pero hindi sa lahat ng oras. Kasi kung minsan pinag-iintay tayo ng Diyos, pinagtitiis niya tayo muna. Hanggang sa talagang wala na tayong malapitan at saka niya ipagkakaloob. Di ba yung mga Israelita, talagang pinabayaan ng Diyos sila doon sa ilang eh. Pinabayaan sila eh. At yung mga Israelita, anong nasa isip? Mabuti pa doon sa sa Ehipto, maraming pagkain doon. Kung ano-ano mga nandoon, makakain natin. Dito, araw-araw, mana. Di ba, araw-araw, mana. Tsaka merong, nung huli, di ba, wala man lang karne. At binigay ng Diyos, pangailangan nila yung pugo. Pero wala rin. Nandun pa rin yung pagmamatigas, pagre-rebelde nila, yung unbelief nila. Nakita na nila lahat kung paano nanguna ang Panginoon sa kanila paglabas doon sa Ehipto. Sabi nga, kung mabasahin sa Hebrew, merong time na sa kanilang paglalakbay, napakahaba ng kanilang mga nilalakad. Pero sabi, hindi napudpud yung kanilang mga sandalyas. Biro nyo yan, maging yung kanilang mga damit, hindi kumupas. Kung gaano yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sa kaarawan, merong cloud na tumatabing sa kanila pag naglalakbay sila. Sa gabi, merong pillar of fire. Merong liwanag sila. Kaya kumpleto, di po ba? Ano pang hahanapin nila? Kaya lang talagang, sabi nga, ang puso ng tao, walang walang kasiyahan. Walang kasiyahan ng tao eh. Bigay mo itong kabila mong kamay, gusto pati yung kaliwa. Ganyan po ang tao eh. Likas po yan eh. Ay nandiyan pa ang kaaway, ang dyablo, ang ating sarili. Kaya yung hinihila tayo eh, sa pagkakasala eh, ng mga bagay na yan. At tandaan po natin, hindi po natin kailangan, sabi nga, ang mataas na posisyon upang maging successful or greatest. At sabi nga sa 26, di ba, ng Matthew 20:26, sabi sa inyo, hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. Napakahirap, di po ba? Lalo na kung meron kang pride, mataas yung pride mo, Hindi, ayoko yan, trabaho na yan. Meron mga taong ganun eh. Pag walang trabaho, hanap ng hanap. Pag nagkaroon naman, ayoko yan, mahirap yan eh. Hindi nila alam, sa una lang yun.
yung pamangkin ko nga dun sa nasakay ng barko, no? First time. Talagang sabi niya, "Pa, uuwi na ako, hindi ko kaya." Kakayod ako dito ng mga kaldero na may uling. Pero hindi pala yun. Permihan yun. Mga lang, wala pang 2 buwan eh. Inilipat na siya. Ganun pala doon. Sinusubukan ka. Kaya tayo din, sa mga pagtitiis natin, pagsubok na pinagdadaanan, talagang yan, nariyan yan. Pero pag nalagpasan mo yan, nandiyan na. Ika nga ang smooth na paglalakbay mo, pamumuhay mo. Talagang ako naaalala ko talaga noon sa pag-aasawa ko, di po ba? May edad na ako, kinuha ko, meron ng mga anak, ako na nagpaaral, wala akong trabaho. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Tinulungan ako ng iglesia at ibang mga kapatiran. Kasi ginagamit ng Diyos ang kanyang mga anak. Si Elias nga, di po ba? Nung nagkatagutom, sinong ginamit siya kanya para pakainin siya? Di po ba yung uwak? Ano yung klaseng ibon yan? Matakaw yan, yung ibon na yan. Pero yun yung ginamit ng Diyos para pakainin si Elias. Kaya tayo, huwag tayong mag-isip na wala ako wala na akong pagkukunan. Ang kailangan, gawin mo ang kalooban ng Diyos na inilatag sa balikat mo. Gawin mo lang yon. Kita mo, magiging smooth ang buhay mo. Sa pagtatrabaho, talagang pagsasama namin ni Mrs., talagang kahit na anong trabaho, simento man yan, kahoy, bubong, tubero, pinasukan ko yan. Lahat po ng bagay na yan, nandun ang Panginoon. Wala akong alam sa ibang trabaho, wala akong ibang alam noon, pero ginawa ko. At nandyan ang Panginoon. Nandyan po ang Panginoon. Kasi po ang mga disipulo, sabi ko nga kanina, ang isipan nila, ang buhay nila, ay katulad daw, ay halos, sabi nilang ganon, ay nakabase dun sa kanilang kapaligiran, sa mga Gentile way, Maging sa panahon natin ngayon, halos ganyan din ang kalagayan, ng mga tao. Sino yung kanilang sinusundan? Yung lakad ng mundo. Kung ano yung uso, insya. Diba, parati ko na babanggit sa inyo, na kahit na hindi tama, hindi maganda, ginagawa nila, uso to Kaya makikiuso ko. Kita nyo yung mga nag-oopisina, mga dalaga, ang gaganda, ang puputi. Tapos ng kung ano-anong mga degree yan. Tingnan mo yung batok, tingnan mo yung braso, ano makikita natin? May iba't ibang uri ng tato. Sa Bible, maliwanag yan. Huwag nating dumihan ang ating katawan. Huwag po natin gayahin ang mundo. Kasi magandang tingnan Ito yung ginagawa ng marami. Pero nung una, saan nila nakuha yun? Sa mga bilibid. Di po ba? Yung mga nakakulong. Palakihan ng tato, paramihan. Ngayon, iba-ibang disenyo, may mga kulay pa. Oo, maganda. Yung ba ay kalooban ng Diyos? Hindi po. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Sa pamantayan ng mundo ay kakaiba, sabi natin, sa pamantayan ng Diyos. Sapagkat ang mundo ay nababalutan ng kadiliman sa pamamagitan ng pangunguna ng Diablo. Ayan.
Kaya kung wala sa atin ito, doon din ang lakad natin sa kadiliman Kaya, laking pasasalamat natin na merong Biblia. Merong ikangang tanglaw. Merong ikangang ilawan sa ating buhay. Na hindi tayo mahulog sa mga patibong ng kaaway, ng diablo, at sa kapahamakan sa impyerno. Okay, kanina po yung wrong way, ito naman, yung right way. Ito po yung pangalawa, right way to greatness. Sabi niya sa verse 27 ng Matthew 20, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya nga talagang walang ibang halimbawa, example, kundi ang ating Panginoong Hesus na naparito hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kakaiba ang takbo ng mundo at ang naisin ng Panginoon. Kaya nga po siya ay sabi ay doing servanthood to others, bilang lingkod ng lahat. Bilang lingkod ng lahat. Sabi po dyan sa Mark 9:35, ano po ba sabi dyan? Sabi dyan, at sa kanila ay, kung sino man ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Kailangan tayo muna, ika nga ang mauna. Kalimutan muna natin yung mga bagay na mahalaga para sa atin. Tingnan muna natin yung pangangailangan ng iba. Katulad natin, mga Kristiyano na tayo. Tinanggap na natin ang kaligtasan. Tinanggap na natin si Christ. Meron na tayong katiyakan, di po ba, ng langit. Ngayon, ang ating pong bahagi, yan ay ipaalam. Ipaalam sa mga tao na wala pang Kristo. Ang kaligtasan nagmumula sa Panginoong Hesus. Doing servanthood, bilang lingkod ng lahat. Sabi niya, forgetting himself and prioritizing others. Sabi sa 28, Matthew 20:28, sabi, gayon din naman ang anak ng tao hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kasi po ang mga kaisipan ng mga disipulo ng Panginoon, ng mga alagad, ay katulad din ng bagay dito sa lupa, doon sa kabilang buhay. Kaya nga yung dalawang anak ni yung magkapatid, si John, di po ba? Tsaka si James. Ano sabi ng nanay niya sa ating Panginoon? Maaari ba itong dalawang anak ko ay sa iyong kaharian? Yung isa ay doon sa kaliwa, isa ay sa kanan. Kasi pag ika nga kaliwa kanan, merong ika nga mataas na karangalan. Pero sabi, hindi ako ang magbibigay niyan, sabi ng Panginoon, kundi ang Ama. Kaya po dapat hindi lamang tayo mga focus doon sa mga secular na bagay o spiritual na gawain, kailangan yan ay balanse. Balanse po sa ating buhay yan. Kaya nga po si Kristo ay naging isang naglingkod, serve as an example. Sabi diyan sa John 13:15, siya ay lumuhod to serve. Sabi diyan, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo
ayon sa ginawa ko sa inyo. At sa Hebrew 12:2, sabi diyan, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kaya ang focus talaga natin, ika nga, si Christ. Bagamat hindi natin siya nakikita, personally, no? Ngunit sa kanyang salita at yung kanyang ibinuhay ay narito sa salita ng Diyos. Kaya iyon yung maging pamantayan natin sa ating buhay. Siya po ay, ano po ginawa niya? Siya po ay nag-sacrifice para sa mga makasalanan. Siya po ay nag-sacrifice. Sabi po dyan sa 1 Peter 2:24. Ayan, sabi dyan, na siya rin ang nagdala, sabi rito, ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy doon sa krus. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Yan po yung ikangang sakripisyo ng ating krus. Alam niya na maghihirap siya eh. Di ba? Doon sa pa lang, sa kanyang panalangin, pananalangin doon sa Getsemani, di po ba? Sabi niya, Panginoon, sana wag nang dumating sa akin to. Yung saro na to, hindi ko na dapat dumaan o matanggap. Ngunit hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Mahirap talaga yung kanyang pagdadaanan eh. Mabigat. Biro yung pagpapahirap lang sa kanya, napakarami na kanya pong pinagdaanan na hirap, sakit sa kanyang buhay. Hanggang siya ay bawian ng buhay. Siya po ay nagsakripisyo, no? Kaya nga po ang pagsunod kay Kristo ay doing God's will, Sabi diyan sa 1 2:21, Sabi diyan, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa hakbang niya. Wala talagang ibang paraan kundi ating tularan, sundan yung kanyang mga pinagdaanan. At yan ay narito po. Masakit, mahirap kung isipin natin. Ngunit, yan po yung kaparaanan lamang para magawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, nung si Christ, nung lumapit sa kanyang mga alagad, ay pinalapit niya yung bata, Sabi niya, ito ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ano sabi diyan sa Matthew 18, verse 3 and 4. Sabi diyan, at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anong paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kasi ang bata, di ba? Madali silang, turuan eh. Madali silang sumunod. Wala nang isip-isip yan eh. Gagawin at gagawin yung sinabi mo. Verse 4 sabi, sino mang nga magpakababa na gaya ng maliit ng batang ito ay siyang pinakadakila. Kita nyo sa kaharian ng langit. Magpagpapakababa tayo. Kita si Kristo, di ba? Ginawa niya sa kanyang mga alagad. Siya ay lumuhod sa paglilingkod, paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Kaya hindi dapat na
kung titingnan natin, ano, masyadong mababa naman yung ano ko, yung tungkulin ko, gawain ko. Hindi, ano? Kahit na maliit yan, gawin natin. Kasi, palalakihin ng Panginoon yan. Ano? Palalakihin ng Panginoon yan. Palalakihin yan. Hanggang sa matuklasan mo, yung kalooban pala ito ng Diyos. Yung ganitong gawain. Kaya magsimula tayo, sabi nga sa unang baitang. Para tayong nag-aaral, di po ba? First step. Kaya nga sabi ko doon sa mga ano ko, yung nawiwitnessan ko, kailangan yung first step natin, tama. Kasi yung second step na ating pagdadaanan, mali na lahat. Kailangan sa unang bahagi pa lang, tumama na tayo. Maging tayo po, ano? Maging tayo. Ayoko yan, pagtuturo ng mga bata. Di ba? Merong mga, ano yan, hindi ko kaya yan, mahirap yan. Sa una lang naman yun eh. Tsaka hindi ka naman ihaharap ka agad dun eh. Parang mag-a-assist ka lang eh. Titingnan mo lang. Susubaybayan mo lang. Lalo na yung mga bata, di ba? Makukulit yan eh. Nasa inyo po, ano? Sa atin. Ang ikalalago ng gawain. Hindi lamang dito sa iglesia, sa Amandako. Kailangan sa pasimula, gawin na natin ang lubusan. Sabi nga, ang tunay na leader ay merong servant heart, ano, at merong magandang patutuo. Willing to suffer for the sake of God and others. Yun po yung kailangan, ano? Meron tayong servant heart. At sa ating pong pagtatapos, una nga po ay lagi nating tandaan na kakaiba ang pananaw ng mundo tungkol sa kadakilaan, sapagkat ang diablo ang siyang namamahala sa lahat ng sistema ng mundo. Kaya't ang sanlibutan ay naaanod sa dikta ng kasamaan. Kaya kita nyo, kahit sa, miski sakali, di po ba, may nagpapatayan, maging sa gitgitan lang ng ano, sasakyan, nagbabarilan. Yung isang araw, ano, nakita ko doon sa balita, yung kanyang cellphone, inano niya, pinaupahan, ano, tawag doon, sinanla. Yung inabutan niya nandun sa may motor nakaupo. Biglang tinadyakan yung motor, oh. Baksak, ano, yung lalaki. Hindi pa siya nasiyahan, hinawakan dito, at saka idinitsong ganun, tumama yung ulo doon sa semento. Patay. Kita nyo, no? Kung titingnan, maliit na bagay lang. Gawa kasi nga na ang diablo, nandyan eh. Nandyan ang diablo, pumikilos. At kaya, maging tayo, pakaingat tayo, no? Ang diablo nandyan sa atin, lalo na kapag tayo ika nga'y naasahan sa kanyang gawain, sa gawain ng Panginoon. Nandyan siya. Sabi nga, double time yan. Sabi nga ni Brother Leo, hindi lang double time, triple time yan. Ang diablo, kasi malapit na yung kanyang wakas. Kaya tayo double time, hindi lang double time, triple time din dapat, ano? Yung ating paglilingkod. Kasi yung paglilingkod natin dito, paghihirap, dito lang yan eh. Dito lang natin dadanasin yan eh. Pagkatapos yan, ano? Kaligayahan. No? Kaligayahan ka pa. Kaya kita nyo, napakaraming mga, ano, nagsuko ng buhay sa Panginoon, inaalay ang kanilang buhay. Yung mga apostoles, mga alagad niya, halos lahat ay naging martir. Bakit? Alam nila. Yung kanilang pupuntahan. Si Pablo, di po ba? Alam niya na yung reward na makakamtan niya. Kaya kung dito ang pag-iisip lang natin, ano, dito lang natin paiikutin sa mundo, madadaya tayo eh.
malilis tayo ng takbuhin. Ang susundan natin yung diablo, kaaway. Kaya isang paalala po sa atin yan, ano? Laging tandaan po natin yan. Kung nais nating maging dakila sa paningin ng tao at Diyos, tularan natin si Jesus na nagpakumbaba, nagsakripisyo at ibinigay ang buhay para sa atin at sumunod sa kalooban ng Diyos, Ama. Kita niyo, talagang ayaw niya eh. Ayaw kong tanggapin yan. Panginoon, kung maaari, yung saro na yan, paghihirap. Ngunit hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Ikaw ang masunod. Kaya tayo ngayon ay nagtatamasa ng pag-asa, kaligtasan, at ng langit. Sana po makita natin, paalala sa atin po yan, yung mga bagay na yan. Okay, tayo po manalangin. Ama, muli, salamat po sa time na iyong kaloob. Tunay nga na ang takbo ng mundo ay papunta, Panginoon, doon sa panganib, doon sa bangin. Sapagkat yan ang dala rito ng aming kaaway ng diablo upang walang sinumang magkaroon ng pag-asa ng langit. Salamat, Panginoon, sa halimbawa ng anak na si Jesus. Yung kanya pong pagpapakumbaba, kakabila nun siya po ay dakila, Panginoon, sa iyong kaharian. Nagpakababa siya upang kami ay maabot at magkaroon ng tiyak na kaligtasan na iyong pinangako sa langit. Ama, salamat po sa iyong anak. At nawa hindi po namin makaligtaan ang mga bagay na yan. Maging sa lahat ng aming pong mga gawain, ikaw po ang manguna at mamahala. At may pakita po namin ang tunay na kadakilaan na hindi lamang doon sa mga namumuno, kundi doon sa mga naglilingkod sa kabila ng mga paghihirap, sakripisyo ng buhay. Ama, tulungan kami. Dumating man ang mga bagay na yan. Wala kaming kakayanan, ngunit sa pamagitan ng pagkilos ng iyong pong banal na Espiritu at pagsunod sa iyong pong mga salita, ito ay merong direksyon na aming kakamtan, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan at babasahin ko po mga talata na narito sa ating pong harapan. Sabi diyan sa Malakyas 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. Yan po yung pangako, ng Panginoon. At alam ko na yan ay nangyayari, Panginoon, sa ating buhay. Gaano mang kaliit na ibinigay natin sa Panginoon, yan po ay hindi nakakaligtaan ng Panginoon. Okay, tayo po ay dumako sa panalangin muna. Aming Amang Banal, muli salamat sa pagkakataon na ito na kami po yung muling magkaloob sa bahagi na amin pong tinatangkilik na maibigay po namin ang wasto at tama sa iyo pong offering, Panginoon, offering bag na magamit po para sa ikakalaganap ng iyong gawain at maging sa mga pangangailangan ng Iglesia. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang malilikom na salapi at ito ay patuloy na maabot ang maraming kaluluwa na wala pang katiyakan ng langit. Salamat po sa lahat ng ito. Pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.
Tayo po ay magpasalamat. Mapagpalang Diyos naming Ama, muli kami po ay lubos na pasalamat sa nalikom na salapi sa gabing ito at dalangin ko po na ikaw po ang kumilos sa bawat isang rito upang kami patuloy na makapagbigay sa ganito pong gawain. At dalangin ko po ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng pisikal na pangatawan, lalo na sa kanila pong paggawa at pagtatrabaho sa kanila pong pinapasukan. Naway bigyan din sila, Panginoon, ng patuloy, na liwanag at tanglaw sa lahat ng mga tao sa kanyang kapaligiran, maging sa amin ang mga kapatiran, na kami po ay maging biyaya, pagpapala ng Iglesia sa lahat ng uri, Panginoon, ng aming pong mga paglilingkod, lalo na sa aming pagkakaloob, ng aming handog at kaloob. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Muli ko pong inaanyayaan ang lahat na tayo magstayo para sa ating pangwakas na awitin, Kailan Pa? Tayo po ay salamat. Aming Amang Banal, muli salamat po sa gabing ito, sa iyo pong pangunguna sa aming gawain, at dalangin ko nga po na
Hindi lamang napakinggan ng iyong mga salita, bagkus ito ay aming mai-apply sa aming pong buhay. At patuloy, Panginoon, na naroon ang pagsunod sa iyong pong anak na si Jesus sa kanya pong mga pinagdaanang halimbawa, pagtitiis at mga paghihirap sa kabila ng kanyang mabuting layunin. Tulungan mo kami, Panginoon, na gayon din sa harapan ng mga tao ay magkaroon kami ng pagpapakumbaba at patuloy na aming isagawa ang iyo pong mga tungkulin na ilagay sa aming mga balikat, lalo na sa kapahayagan ng mga salita, kaligtasan ng mga kaluluwa naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Ama, salamat po at dalangin namin maging sa mga tahanan na ngayon pa lang nakapakinig ng iyong salita at dalangin ko po na ikaw po nawa, Ama, ang kumilos sa kanilang puso sa magitan ng iyo pong banal na Espiritu. Makilala po nilang lubos ang anak na si Jesus bilang kanilang personal na kapagligtas at sila man, Panginoon, ay sumunod sa iyong kalooban. Ama, dalangin ko rin ang iyong pangunguna sa mga natirang oras sa aming pong paglapit sa iyong paanan sa pamagitan ng aming sama-samang panalangin. Naway, iyo pong dinggin ang bawat karaingan ng bawat isa at patuloy, Panginoon, naming hintayin ang tugon nito. Hindi man namin makamit kaagyat ang mga bagay na ito. Pagkat kami naniniwala, titiwala na ikaw ay tumutugon sa panalangin. Salamat muli at ingatan muli din kami sa aming paghihiwa-hiwalay sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen.